Magandang araw. Halina at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin, na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon, ay ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya, na kapupulutan ng aral, o may positibong impluwensya sa sarili. Noong nakaraang taon, ay naipamalas mo ang pag-unawa, sa mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos ng pagdadalaga o pagbibinata, kakayahan at talento, hilig, at pagkatao, tungo sa pagtupad ng tungkulin sa sarili, sa kapwa, sa bansa, at sa Diyos. Ngayong ikaw ay nasa ika-8 baitang na, hangad ng asignaturang ito, na maipamalas mo ang pag-unawa sa layunin at kahalagahan, ng pamilya at pakikipagkapwa, upang mapanagutan ang pakikipag-ugnayan sa iba, tungo sa makabuluhang buhay sa lipunan. Bilang isang Pilipino, may malaking puwang sa ating isip at puso ang ating pamilya. Hindi maipagkakaila ang mga karanasang kasama sila sa paghubog ng ating mga sarili at pagkatao. Dagdag pa dito, sa pamilya unang natutunan ang mga mabuting gawain, na nagbibigay ng positibong impluwensya sa sarili, at sapat na aral o kaalaman. Sa realidad, maaaring magdulot ng positibo at negatibong impluwensya ang pamilya sa bawat kasapi, ngunit sa pangkalahatan, sinisikap ng bawat pamilya, na makapunla ng positibong impluwensya sa bawat isa. Pinaniniwalaang, kung positibo ang pananaw ng mga magulang, nagdudulot rin ito ng magandang epekto sa mga anak, na nagiging refleksyon sa kanilang kilos, tagumpay, at maging sa pakikipagkapwa. Sa araling ito, matutukoy mo ang mga pangyayari sa buhay, na nagdulot ng positibong impluwensya sa sarili, at malilinang ang iyong kasanayang pagkatuto, sa pagtukoy sa mga gawain o karanasan sa sariling pamilya, na kapupulutan ng aral, o may positibong impluwensya sa sarili. Ang pamilya ay itinuturing na pinakamaliit na unit ng lipunan. Ito ay binubuo ng 2, o higit pang tao na magkakaugnay, dahil sa bisa ng sakramento ng kasal, sa dugo, paninirahan sa iisang bahay, at iba pa. Napakahalaga ng pamilya sa lipunan, sapagkat ito ang unang humuhubog ng ating pagkatao, at nagbibigay ng ating mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Ang ating pamilya ang nagiging sandigan natin sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay, at nagbibigay ng lakas ng loob, upang muling bumangon at muling harapin ang bukas. Ang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon natin, upang maabot ang ating mga mini-meeting pangarap sa buhay. Ang matatag na pamilya, ay siyang bubuo ng isang maayos at matatag na lipunan. Ikaw, ano ba ang pakahulugan mo sa pamilya? Naisip mo na ba, kung ano-ano ang kahalagahan ng iyong pamilya sa iyong buhay? Ang bawat miyembro ng pamilya, ang unang nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng tunay na pagmamahal, pagiging ligtas, pagtitiwala, at maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Kung ang pamilya ay dumaraan sa panahon ng pagsubok, ang pananatili ng pag-asa, pag-unawa, pagmamahalan, at pananalig sa Diyos, ang siyang nagbubuklod sa bawat isa, upang manatiling buo hanggang sa wakas. Sa iba't ibang pamamaraan, ay maipapakita ang kabutihan ng isang pamilya. Ang pagpapakita ng taos-pusong pananampalataya, pagpapatawad, at pakikisalamuha sa iba, ay bunga ng wagas na pagmamahal. Ito ay dahil sa ipinagkaloob ng Diyos ang pag-ibig sa tao. Naniniwala ka ba, na ang pamilya ang tunay na yaman na hindi kayang tumbasan ng pera? Sila ang regalo na bigay ng Diyos sa atin. Sa pamilya nagsisimula ang pakiramdam ng pagiging ligtas, pagkakaroon ng mga taong maaasahan, at masasandalan.
Ang pamilya ay nangangahulugang tunay na pag-ibig, pag-unawa, pag-asa, ginhawa, at pagkalinga. Sa ating lipunan ngayon na may samot-saring problema, kailangan ng mga anak ng matibay na pundasyon, upang huwag silang malito at mapasama. Kabilang narito ang katatagan, upang matatag silang humarap sa mga hamon sa buhay. Kailangan nila ng tunay na pagmamahal sa kanilang kapwa. Karapatan at tungkulin ng mga magulang, na gabayan ang kanilang mga anak, sa bahay man o sa ibang lugar. Ang pamilya ang likas na paaralan ng mga pamantayang moral, at pagsasagawa ng mga ito, tulad ng katotohanan, kalayaan, pagmamahal, katarungan, paggalang sa dignidad ng mga tao, at pagkamabuting mamamayan. Nariyan din ang pagpapatawad, pagtitiwala, pagpapakumbaba, pagtutulungan, at pagsasakripisyo. Ang mga magulang, ang nagsisilbing unang guro ng mga bata. Sila ang nagtuturo sa mga anak, ng tungkol sa Diyos, pagdarasal, at pagkatakot na gumawa ng masama. Higit sa lahat, mahalagang gampanan ng mga magulang, ang pagiging mabuting modelo o huwaran para sa kanilang mga anak. Ang pagiging isang modelong magulang, ay nagsisilbing mabuting impluwensya sa mga anak. Ito ay nakatutulong, upang maitanim sa kanilang murang kaisipan, at mahubog ang kanilang mga sarili. Maraming layunin ang pamilya. Isa na rito, ang pangalagaan ang kanilang mga anak, na mahubog sa kanila ang pagiging responsableng indibidwal, na may pananalig sa Diyos. Halimbawa na lamang, ang sitwasyon ng isang tao na nawalan ng mahal sa buhay, dahil sa isang malagim na pangyayari. Hindi madali ang kanyang pagdadaanan, at matinding pighati at galit ang kanyang nararamdaman, sa may sala. Imposible ang pagpapatawad, pero nagawa pa rin niyang intindihin ang sitwasyon, kumalma, at magpatawad, dahil sa matibay at malakas na suporta, at pananampalataya ng kanyang pamilya. Sa sitwasyong ating narinig, ito ay nagpapakita, na gaano man kalaki o kaliit ang kasalanan ng isang tao, ay may puwang ang pagpapatawad sa tamang panahon, sa pamamagitan ng pananampalataya, at pananalig sa Panginoon, na nagiging daan upang magpatawad. Ang ganitong gawi, ay makapagmumulat at makaiimpluwensya sa kasapi ng pamilya, na hindi mahirap ang humingi ng tawad, at magpatawad. Kung ito ay may lalapat sa sarili, at sa mga kasapi ng pamilya, tiyak na uusbong ang pag-unawa sa bawat isa. Narito pa ang isang sitwasyon, kung saan may isang tao na dahil sa naranasang labis na karangyaan, nasilaw siya sa mga material na bagay, at nalihis siya sa tamang landas. Naging magulo ang relasyon niya sa kanyang pamilya, at sa mga taong nakapaligid sa kanya, sanhi ng pagkalubog at pagkawala ng kanyang mga kayamanan. Nilapitan niya ang ilan sa kanyang mga naging kaibigan noong siya ay nasa rurok pa ng kanyang buhay, ngunit wala siyang napala. Hanggang siya ay lumapit sa kanyang pamilya, at ilang mga totoong kaibigan na kanyang itinaboy at kinalimutan, dahil sa kanyang panandaliang karangyaan. Tinulungan at pinayuhan siyang magbalik loob sa Diyos. Simula noon, naging tulay siya, upang maipamahagi ang kanyang naging mga karanasan. Kanyang ibinahagi na palaging manalangin, at huwag makakalimot na magpasalamat sa buhay, at sa biyayang bigay ng dakilang lumikha. Sa sitwasyong ito, inilalarawan ang gawain ng isang tao, na sa anumang yugto ng buhay, ay unahin, at huwag kalimutang tumawag sa Poong May Kapal, na siyang gagabay sa ating buhay. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin, at pagsangguni ng mga plano sa Kanya. Na kapag tayo, ay may masasandalan na mga taong may malaking pananampalataya, tayo ay mahahawa sa kanilang gawain, na hindi natin namamalayan,
tayo din ay nagiging katulad nila. Kung ang bawat kasapi ng pamilya ay sama-samang mananalangin, magsasamba, magbasa ng banal na aklat, at mayroong magulang na modelo sa paghubog ng mabuting gawi at paniniwala, dito magkakaroon ng malaking impluwensya sa pagkakaroon ng matatag na pananampalataya ng mga anak at iba pang kasapi ng pamilya. Sa realidad, maraming gawi ang kailangang malinang ng magulang sa sarili, upang makalikha ng positibong impluwensya sa mga anak, na maaari nilang mamana, ipasa, at ipagpatuloy sa kanilang magiging sariling pamilya. Kung ipinapakita ng isang pamilya ang pagmamahalan, magiging mapagmahal, at mapagbigay sa ibang tao, ang anak o kasapi ng pamilya. Kung naipakita ng magulang ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay, magkakaroon ng mabigat na pagpapahalaga ang mga anak sa totoong kahulugan ng buhay, magiging matipid at matalino sa pagpili ng kanilang pangangailangan. Kung mabuti ang ipinunlang gawi at karanasan ng mga magulang sa pamilya, magkakaroon din ito ng magagandang bunga. Ayon sa pangaral sa Kawikaan Kapitulo 22 Versikulo 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Lahat ng mga aral na natutunan ng isang anak sa kanyang mga magulang ay mananatili hanggang sa kanyang paglaki. Ito ang pinagmumulan ng isang mabuting mamamayan sa lipunan. Nararapat lamang na mabuting ponla ang may tatanim sa puso at isipan ng pamilya, upang maging maingat at maayos sa mga pagpapasya sa buhay. Sa huli, ang mga positibong impluwensya ang magiging pundasyon, upang hubugin sa kabutihan ang sarili. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.